Hi vlog, welcome to my guys. So, nandito na naman tayo, mga tanong sa TikTok at sasagutin natin based on our experience at kaalaman. So, okay, ito, may nagtanong sa TikTok natin. So, totoo po ba na Totoo po ba na di beginner friendly ang Flame 150X? Yan pa naman balak kong kuning first motor ko, sana mapansin. Hindi pa beginner friendly. So guys, honest na sagot ko sa iyo, beginner friendly ba ito? So para sa akin ha, honest ko to, hindi po. Yan. Kasi i-assume ko na beginner ka nga wala ka pang alam sa motor, sa maintenance, wala pa. So at sa power siguro hindi mo pa kayang i-handle ang power ng 150cc. So wag na tayong lumalim dyan. So dito lang tayo sa beginner, yung hindi pa marunong mag-maintenance sa lahat, kasi beginner pa nga. Sige. So hindi po beginner friendly si Flame 150X. Okay, hindi. Bakit? Si Flame 150X po or si Rose, hindi sa paninira, may mga issue talaga. Lalo na kung bagong mga unit nila, kagaya ng Flash 150X at ito, Flame 150X. So napansin ko sa mga group, sa mga group ng Flash 150X at Flame 150X, yes guys, may mga issue talaga na lumalabas na hindi naman sinasadya, or yung iba factory defect. So kung ako, beginner ako, tapos wala akong alam sa motor, so maprapraning talaga ako guys kung bago pa lang yung motor ko, tapos ilang araw or ilang weeks umilaw yung check engine. So parang mawawalan talaga ako ng pag-asa sa bagong motor ko. Siyempre brand new yung motor, so yung mindset natin as a beginner rider or newbie is maayos to, mga ilang taon bago pa masira or yung gulo. Kasagaran yung mga maintenance lang dapat is change oil, filter sa motor or gulong. Yun lang yung basic na maintenance. Pero pag umilaw na yung check engine mo na weeks old pa yung motor mo or months old, so kung beginner ka pa lang, mababaliw ka talaga. So advice ko sa mga newbie na wala pa talagang alam sa motor, doon na lang tayo sa leading brands. Okay, mga 125 ganun. So pwede naman kayong mag 150, pero advice ko doon po sa leading brand. So hindi ko na po sinisiraan si Rose based on my experience. Okay, so sa mga followers natin mula day 1 pagkakuha natin ng Flame 150X, alam nyo kung anong naging issue nito bago hanggang ngayon. So isa lang ang major na experience ko na issue dito, yung lost contact sa wiring niya, sa may relay. So kung wala akong mekaniko nun na magaling sa electrical or newbie ako, mababaliw talaga ako kasi kakalabas pa lang sa kasa may issue na agad. So yon. Pangalawa, hindi siya beginner friendly kasi Rosy siya. Pag Rosy yung motor mo, maraming basher. Plus, maraming maliit sa'yo. Yun, mang-discriminate. O yan. Maraming mang-discriminate sa'yo. Kung kunwari, beginner pa ako, so wala pa akong alam sa motor, tapos i-discriminate pa ako ng ibang tao na ganyan yung motor, Rosy lang yan, ganyan. Siyempre ako, as a beginner, masasaktan ako at mawalan talaga ako ng pag-asa. So, honest na advice ko sa iyo, yon, doon ka muna sa leading brands. Okay? So, ito, pag may experience ka na sa motor and maintenance at may alam ka na, kahit hindi ka magmekaniko, may alam ka lang, pwede ka na sa mga ganitong motor. Kasi guys, yung issue nito, di na lang ko mag-tell, pero reliable pa rin kung marunong ka mag-maintenance at may alam ka. Pero kung wala, beginner ka, newbie sa motor, wag muna. Okay? So una, ulitin ko,
first reason is ma-issue talaga. Pangalawa, erosi siya. Maraming mang discriminate sa'yo. So kung mahina yung loob mo, pati yung mindset mo, masasaktan ka talaga. Lalo na kung ipiplex mo yan sa Facebook or sa social media, maraming basher. So honest lang po yan. So salamat sa nagtanong. I hope na nakatulong or nakasama ba. Basta honest lang ako guys. So hindi naman ako binabayaran nito para mag-promote. Okay? So honest lang yun. So shout out sa mga Flame at Flash 150X users. Alam nyo na yung sinasabi ko. So Island Burnout, peace.